Hello mga ka-plantmates, welcome back to my YouTube channel. So this is Teacher J guys, and sa video na to pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-common na tanong. Walang mintis, walang palya. Bawat live ko guys, nare-receive ko tong tanong na to. Hulaan nyo guys, ano kaya yon? Sige, pause tayo ng 10 seconds, comment below guys kung ano yung tanong na yon. Syempre of course sa paghahalaman. 1, 2, 3, pause nyo yung video. Okay, ang laging tanong guys, dinidiligan ba yan? Paano po diligan ang mga cacti or mga halaman na ito, yung mga nakikita nila lagi sa live guys? So yes po, sa basic concept ng photosynthesis, no, kailangan ng water as an input para makapag-produce ng energy ang mga halaman. So kailangan talaga silang diligan. Yun nga lang, meron ding parang misconception about watering guys, no? So takot na takot yung iba magdilig, especially ng cacti. Marami pa ako nakita guys na ini-sprayan lang nila kasi nga sabi, huwag yung masyadong tubigan, mamamatay yan, hindi yan mahilig sa tubig o whatsoever, ganyan. But sa totoo lang guys, kung meron kayong proper like scheduling, kung kailan kayo magdidilig, meron kayong proper na lagayan, meron kayong proper na soil mix, dapat guys, hindi kayo natatakot na magdilig. Kailangan nila yan, katulad ng cells ng katawan natin. Kailangan ng water to survive. So maraming factors guys, dive na agad tayo sa ating topic ngayon about watering. I-share ko sa inyo guys yung experience namin, no, kung paano namin tinutubigan lahat ng mga yan. Okay? So dito muna tayo guys sa mga factors to consider in relation to watering. Of course, number 1 dyan guys, kung saan sila nilalagay. O diba, babalik pa rin tayo sa part 1 ng care tips natin about cacti. Anong kinalaman nung pinaglalagyan mo guys sa watering? Madali lang yun guys. Gaano kainit sa area na yan? Okay? So kung mainit sa area na yan, gaya dito sa amin, naka-shading net pero nakaka-receive to ng morning, afternoon sun, mabilis ang evaporation rate ng tubig. So mas mabilis matuyo ang lupa ng halaman natin. So isa yun sa kailangan nyo i-consider guys. Saan nakalagay ang inyong halaman in relation to evaporation rate? Gaano kabilis mag-evaporate or matuyo ang soil ninyo sa area na yan? Okay? So kaya hindi pwede yung once a week lang dilig dyan. Ang bilis matuyo. So pwedeng ma-dehydrate ang inyong halaman. And did you know guys, kapag sobrang tuyot ng lupa or prolong yung pagkatuyot niya or nade-dehydrate ang halaman, the more na mas lapitin sila sa insects like scales. So isa sa ang watering is nakakatulong para maging malakas ang halaman, no? So pangalawa, kailangan nyo rin guys i-consider yung size ng pot ninyo. Basic concept, sino kaya ang mas mabilis matuyo sa dalawang to? Entirely guys ha, syempre itong maliit na pot. Kasi ang maliit na pot, meron ding small amount of soil. The bigger the pot, mas maraming soil na nilalagay. The higher the soil, mas marami siyang moisture or water na kayang i-hold. So guys, between the two pots, sino kaya mas frequent kong didiligan? Yung smaller pot. Gets nyo na yon? So kailangan nyo i-consider guys yung pot. Okay? And of course, yung soil mix ninyo na magiging part 3 ng ating care tips. Parang series video na to guys, no? So, ano na yon? First factor na kino-consider natin, saan nakalagay, gaano kabilis ang evaporation rate. Pangalawa, gaano kalaki yung paso. Okay? At ang last guys is yung plant itself. Example, high variegated na halaman. Mataas ang variegation, mas less ang dilig. Concept, photosynthesis. Mas less ang activity ng photosynthesis nito guys compared sa green na halaman. So, tingnan nyo yung chemical formula guys ng photosynthesis. May water doon. So, kung less ang photosynthesis activity mo, dapat guys, hindi ganun ka-frequent ang pag-water mo. Kasi may tendency na hindi niya magamit masyado yung tubig, nasusok siya sa tubig, malalata or nakakapag-promote yun ng root rot dahil nga dilig ka ng dilig, frequent yung dilig mo, hindi naman niya masyadong kailangan ng tubig dahil nga high in variegation siya. Okay? So isa yun. Pangalawa, may mga halaman na matakaw na sa tubig compared sa ibang halaman, no? Kagaya ng Francoisiae guys. Ngayong tag-init,
3 beses kami magdilig sa kanya kasi mabilis maglagas ng dahon to or masunog kapag hindi mo na sustain yung water requirement niya. No? So may mga halaman naman na less ang dilig kagaya ng mga haworthia. Ito once a week lang talaga ang dilig namin dito guys. Ang mga haworthia ay matataba ang dahon, maraming tubig. So ngayon guys, punta na tayo sa isa pang tanong na laging laging gustong itanong sa akin ng mga especially ng mga viewers ko guys. Paano sila sir diligan? Okay, mag-demo tayo guys. Kung meron kayong chance na mag-collect ng water guys, like rainwater, much better. Okay, lagi kong sinasabi yan. Kasi less in trace elements guys ang rainwater natin. At the same time, the temperature, yung content niya like nitrogen is beneficial talaga yan para sa halaman. So kami guys, syempre pag tag-init, nauubusan talaga ng rainwater kahit gaano pa kadami yan lagayan mo guys, ilang buwan na walang ulan na kayang i-sustain yung water supply mo. So nag-iimbak kami guys ng tubig na ay gagi. Ay butas yon. Nag-iimbak kami sorry. Nag-iimbak kami guys ng tubig. So bakit namin iniimbak yan? No? Ina-allow namin yan for how many weeks na mag-evaporate yung something. Yung chlorine yung tinutukoy ko guys kasi in a long run nakakasama sa halaman yun at yung mga trace elements pa neto. So ganito kami magdilig guys. Example. Nga pala isingit ko lang. In relation din sa pinaglalagyan. Dito guys sa pwesto na to nakaka-receive to ng afternoon. So sun. Pero naka-filtered ha. Naka-UV sheet tayo 200 microns. So sobrang init dito guys. Ang bilis ng evaporation rate, no? So twice a week kami nagdidilig dito. Sa bandang loob, once a week kami guys. Okay? So proceed na tayo sa paano ba diligan. Example, uhaw na yung halaman. Marami ako nakikita na ganito magdilig guys. Sabi nila, ang dami ko narinig na story na spray guys, uhaw na ngayong halaman kasi tinipid nyo sa tubig, di ba? Huwag nyo na isprayhan, kawawa naman yun. Ganito guys yung pagdidilig natin ng halaman. If stable na yung halaman guys, it means ilang buwan na sa'yo, minsan nililiguan namin. Tapos, kailangan be generous. Tutulo dapat guys. Kita nyo? Ganyan magdilig, huwag nyo tipirin. Tapos, uuhawin nyo na naman. 'Di ba? So, the more na dinadamihan mo yung tubig guys, kailangan yung entire soil niya is dapat mabasa. So pag hindi naman super stable pa yung halaman, dito lang ako sa baba nagdidilig guys. Ganyan kadami, huwag kayo matakot kasi nga may schedule kayo ng pagdidilig, 'di ba? Hindi niyo naman yan didiligan ulit bukas. Sa nagtatanong, sir, kailangan ba the best magdilig gabi or umaga? Guys, sa photosynthesis, tumatakbo lagi ang water, kailangan niya lagi day and night, no? Kapag nagpa-process siya ng photosynthesis niya. So, technically, wala talagang ideal doon. Para sa akin, para hindi tayo ma-stress kung kailan ka free, no? Huwag mong pilit kung umaga lang na magpakalit ka sa trabaho mo para lang makapagdilig ka ng morning. So, ganyan guys, be generous sa pagdidilig. Huwag kang matakot kapag pag-schedule na ng tagdilig nila, damihan mo. Okay? So, ang last natin guys sa series video na to is yung paano naman gumawa ng soil mix. Of course, may kinalaman ang soil mix sa pagtutubig nyo guys at sa paraan may kinalaman guys ang soil mix kung paano kayo magdilig at kung saan sila nilalagay. Okay, yung tatlong care tips niyan guys ay related sa isa't isa para silang triangle na equally nasa pinakatuktok ng triangle yung setup. Ibig sabihin yun ang pinakamahalaga na dapat mo munang aralin kung saan mo ilalagay yung halaman. Yung watering and soil mix para sa akin guys, sila yung nasa dalawang side sa baba ng triangle na equal sila na mahalaga. Watering and soil mix is very important guys para mas ma-achieve mo na mabuhay yung halaman mo. So I hope may natutunan kayo sa short video na to guys. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong content guys, support lang kayo. Please subscribe to my YouTube channel, like this video, and shout out na rin guys sa mga nagsusupport sa aking kakagawa pa lang na YouTube channel. Daghan salamat mga ka-plantmates, and I hope guys na mabuhay natin ang ating mga halaman, and willing naman kaming i-share lahat ng knowledge namin sa inyo. Daghang salamat mga ka-plantmates. Peace.